Ano ang pinapakialam mo? Pagod ka na bang mabuhay? Maghukay kayo ng batong espiritual hanggang kamatayan. Para lamang may maipangtustos sa buhay. Kayo ang may tungkuling magbantay dito. Ngunit hindi niyo pinoprotektahan ang mga mamamayan. Sa halip kumikilos kayo ng walang pakundangan. Saan naroon ang katarungan sa pananakit niyo sa iba? Tingnan niyo ang hangal na biglang sumulpot mula sa wala. Nangangahas ka pang pakialaman ang mga gawain ng sektang Kinyon. Tingnan niyo ang gusgusin niyang anyo, hahaha. Naku, enerhiya ng demonyo mula sa tiyan mo. Dumarating ang enerhiya ng demonyo. Tumakbo kayong lahat patungo sa gubat. Mga hamak na mortal. Huwag ninyong hadlangan ang pagkuha ko ng perlas ng espiritu. Lilipulin ko kayong lahat. Ay! Isang hamak na tagapagsanay lamang. Nangangahas ka pang hadlangan ang mga gawain ng tiyan mo. Lanan. Ahem. Isang karaniwang bakal lamang ang nakaharang sa aking kapangyarihang demonyo sa antas ng nabubuong sanggol. Tiyak na may kakaibang pinagmulan ang espadang ito. Walang pakundangang pumasok ang tiyan mo sa minahan ng mga mortal sa nasasakupan ng sektang Kinyon. Pinapatay nila ang mga karaniwang tao. Umalis kayo agad. Hahaha. Bawal ka ng manakit ng mga taga-nayon. Ang katawan niyang ito ay kayang gumamit ng banal na sandata sa pamamagitan ng isang mortal na katawan. Ngunit napakalupit ng kapalit. Ahem. Ang nangyari ngayong araw. Itatala ko ito sa aking alaala. Balang araw, babayaran niyo ang kapalit ng banal na sandatang ito. Ang usaping ito ay may kaugnayan sa digmaan ng mga immortal at demonyo. Lihim mong pinayagan ang tiyan mo. Walang pakundangan kang nakialam sa usaping ito. Hindi ka na maaaring manatili sa minahan ng mga mortal. Sumama ka sa akin pabalik sa sektang Kinyon. Haharap ka sa kaparusahan ng sekta. Sasama ako sa iyo.
Ibigay mo ang kamay mo sa akin. Umayos ka at huwag kang kung saan-saan humawak. Nang kanina ay papatayin ka ng espadang demonyo. Kusang kumilos ang espadang ito upang protektahan ang may hawak nito. Sa anyo ng karaniwang bakal, napigil nito ang kapangyarihang demonyo ng nabubuong sanggol. Tiyak na hindi ito ordinaryong sandig bakal. Ano nga ba ang pinagmulan nito? Ako na lamang ang natira sa buong nayon. Noong malapit na akong mamatay sa kailaliman ng kabundukan, nakilala ko ang isang nakaputing daoist na nagngangalang Xuan Feng. Ang sugat na ito ay gawa ng lihim na pagsasabuatan ng aking tunay na kapatid kay Chayu at ng kanilang biglaang paglusob. Matagal nang naubos ang natitira kong haba ng buhay. Ang espadang ito ay tinatawag na espadang Kangshen. Taglay nito ang marangal na lakas ng buong langit at lupa. Karaniwan itong nagkukubli bilang isang karaniwang bakal. Tanging ang may malasakit sa lahat ng nilalang ang makapagpapakilos sa ginintuang liwanag nito. Taglay mo ang katawan ng Kangshen. Sa tuwing buong lakas mong iwawasiwas ang espada, mauubos ang iyong lakas, dugo, at haba ng buhay. Ito ang tadhanang isinilang nakasama mo. Ang pagpapaikli ng iyong buhay ang kapalit ng pinagmulan ng iyong katawan. Si Daoist Xuan Feng ay isang alamat na daang taon ng pumupuksa ng mga demonyo. Lin mo, sumama ka sa akin sa bulwagan ng batas. Kumpletuhin mo ang tala ng mga ginawa ng tiyan mo. Pagkatapos, hintayin mo ang hatol at kaparusahan ng konseho ng mga nakatatanda. Isang hamak na taga-nayon lamang. Walang sekta, walang paaralan. Umaasa lamang sa isang batong espiritual upang mabuhay. May dala pang sirang espadang bakal na makikita kahit saan. Nangangahas pa siyang makialam sa alitan ng mga immortal at demonyo. Kung marunong kang kumilala sa kabutihan, isuko mo ang espada. Zhang Hu. Isang hayagang paglalaban sa liwasan ng panlabas na sangay. Nais mo bang tumanggap ng kaparusahan ayon sa mga tuntunin ng sekta? Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating mo. Ang panlabas na sangay ay hindi lugar para sa isang probinsyanong tulad mo. Ito ang mga tuntunin ng sekta. Ang mga wala pang tiyak na katayuan ay pansamantalang tumutuloy sa silid panggatong. Ito ang paraan ng paghinga at pagtitipon ng lakas sa panimulang antas. Maaari mo itong pag-aralan ng mag-isa. Hintayin ang hatol ng nakatatandang elder.
Akala ko kung sino-sino ang yabang mo. Isa ka palang hamak na baguhan na nagtago sa silid panggatong para magsanay. Kung marunong kang kumilala sa sitwasyon, ilabas mo ang sirang espadang bakal sa iyong dibdib. Lumuhod ka at yumuko ng 3 beses. Kapag nasa panlabas na sangay ka na, maaari pa rin kitang bigyan ng makakain. Ayaw mong uminom ng alak bilang parangal, kung gayon, uminom ka ng alak ng kaparusahan. Pagbati po, tiyuhing suksinghe. Naglaban ng lihim ang mga alagad ng panlabas na sangay. Pambubuli sa mahina at pananakot sa walang kalaban-laban. Pumunta kayong lahat at tumanggap ng 20 hampas bilang parusa. Opo. Aalis na ba tayo? Lin mo. Nais mo ba akong kilalaning guro? Ang inyong alagad, si Lin mo. Pagbati po, guro. Sumama ka sa akin sa maliit na bulwagan sa likod ng bundok upang magsanay. Kung may hindi ka nauunawaan, saka ka magtanong sa akin. Maninirahan ka sa silid sa loob. Sa karaniwang mga araw, ikaw na mismo ang magnilay sa pamamaraan ng pagsasanay. Magnilay ka sa pamamaraan ng pagsasanay. Huwag mo akong gambalain habang natutulog. Sa pagsasanay ng espada, puso at isipan ang pinakamahalaga. Hindi ang pagkakulong sa mga galaw na patay at walang pagbabago. Taglay mo ang malasakit sa lahat ng nilalang. Ngunit nakagapos ka sa anyo at galaw.
Kaya mahihirapan kang makamit ang dakilang dao. Alam ko na, hindi mo talaga marunong pangalagaan ang sarili mo. Isa itong mataas na antas na tableta sa pagpapalakas ng dugo. 3 ulit na mas mabisa kaysa sa karaniwang gamot. Itago mo ito at alagaan. Kung araw-araw kang magpapakahirap sa pagsasanay ng walang kinakain, mas mabilis mauubos ang iyong lakas at dugo. Ako ang nakababatang kapatid na babae ng iyong guro. Ayon sa ating katayuan, dapat mo akong tawaging tiyahin. Maraming salamat po, tiyahin. Kung api-apihin ka sa panlabas na sangay, banggitin mo lamang ang pangalan ko. Ang galaw ng espada ay patay. Ngunit buhay ang tao. Ang siyam na anyo ng Xinghe. Ang diwa ang mahalaga, hindi ang anyo. Ay, ito ang siyam na anyo ng Xinghe. Isang beses ko lamang ito ipapakita. Mauunawaan mo ba ito? Nasa sarili mong kapalaran ang lahat. Engan. Engan. Xuan Feng. Tunay ngang hindi ka binigo ng iyong tagapagmana.
Si Senior Ling Su iyon. Ang diyosa ng marahas na pakikipaglaban. Ng mga mandirigma. Kalahati ng yaman ang matatanggap ng mga bagong alagad ng panlabas na sangay. Gusto mo, kunin mo. Ayaw mo, bahala ka. Mga tuntunin ng sekta. Walang ganitong tuntunin kailanman. Aba. Tuntunin. Sa panlabas na sangay, ang salita ko ang siyang tuntunin. Ikaw na umaasa sa proteksyon ng isang babae. Isang palamunin, karapat-dapat ka bang tumanggap ng buong bahagi? Ha ha ha. Binigyan ka na ng kalahating sako ng merienda, nagrereklamo ka pa. Pupunta ka pa kay Tiyuhing Su para magsumbong. Baguhan, alam mo ba ang mga tuntunin dito? Sinasabi ko sa'yo. Kahit nakapagpasailalim ka na sa isang guro. Sa nasasakupan ng panlabas na sangay, magagawa ko pa ring maging napakahirap ng bawat hakbang mo. Bilisan mo at ilabas ang sirang espadang bakal. Baka sakaling maligtas ko pa ang iyong dangal. Ayokong manggulo. Kaya huwag mo rin akong itulak ng labis. Kapag nangahas ka pang guluhin siya. Sa susunod, magiging tunay na ang halimaw sa loob ng ilusyon. Eh. Inaapi ka niya. Hindi mo ba alam kung paano lumaban? Kahit malagas ang aking buhay. Hindi ko hahayaang apihin ako ng sinuman. Ayokong magdulot ng gulo sa guro at sayo. Tanga ka ba? Sinabi ko nang poprotektahan kita. Uy, bilis, tignan mo. Lumabas na ang bagong abiso. Halika, silipin natin. Ako na ang magiging una ngayong buwan. Tungkol naman kay Lin mo. Pipilitin ko siyang ilabas ang buong lakas niya sa entablado. Ipapakita ko sa lahat ang itsura ng hamak na naghahanap ng kamatayan. Gusto mo bang sumali? Sa kasalukuyan mong kakayahan. Hindi magiging mahirap ang mapasama sa nangungunang tatlo. Ngunit tandaan mong huwag piliting gamitin ang kapangyarihan ng iyong katawan. Opo. Natapos na ang pagpaparehistro para sa paligsahan ngayong buwan. Talaga bang sasali ka?
Nabalitaan kong sasali ka sa paligsahan ngayong buwan. Ngayon, susubukin ko ang tunay mong puso at kakayahan. Mababaw pa ang iyong antas ng kultibasyon. Pinapabigat ng iyong katawan ang iyong lakas sa labanan. Ngunit higit na mataas sa mga kaedad mo ang iyong kalooban. Kahanga-hanga at marangal. Ang paligsahan ay bukas. Lumaban lamang hanggang sa puntong kaya mo. Huwag na huwag mong piliting gamitin ang kapangyarihan ng iyong katawan. Hindi kakayanin ng iyong haba ng buhay ang pag-aaksaya. Maraming salamat, Senior Linksu. Tama ang pananaw ni Linksu. Tunay ngang higit na mataas sa karaniwang tao ang iyong kalooban. Ngunit tandaan mong ang espada ay ginagamit upang ipagtanggol ang mga tao. Hindi upang magmatigas ng walang kabuluhan. Kung kailangang umatras, umatras ka. Sa pag-iingat sa sarili, mas marami kang mapoprotektahan. Mabuti po, guro. Tatandaan ng inyong alagad ang inyong aral. Ang paligsahan ay bukas. Ipakita mo ang husay ng pamamaraan ng espadang Xinghe. Huwag mo akong ipahiya. Tungkol naman sa pagbalikwas ng iyong katawan. Gawin mo lamang ang lahat upang supilin ito. Hindi mo kailangang ipilit ang pagkuha ng mataas na ranggo. Ipakita mo sa kanila ang iyong tunay na husay. Ang paligsahan ay para sa pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng labanan. Lumaban lamang hanggang sa puntong kaya mo. Sa buhay man o kamatayan, tanggapin ang itinadhana ng langit. Magsisimula na ang mga pares ng laban. Labanan, isang veteranong alagad na nasa ikatlong antas ng pagsasanay ng enerhiya. Kapag nangahas siyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang katawan, ibubunyag ko sa harap ng lahat ang lihim ng kanyang maikling buhay. Pababagsakin ko siya hanggang mawala ng dangal at pangalan. Narinig kong 3 taon pa lamang siyang kasapi ng sekta. Mukhang malas ang pares na ito at kaunti ang pag-asang manalo. Magsimula na.
Unang antas lamang ng pagsasanay ng enerhiya. Tinalo ng isang unang antas ang isang nasa ikatlong antas. Paano ito naging posible? Panalo si Lin Mo sa laban na ito. Wow! Napakahusay ng pamamaraang ito ng espada. May mali. Bakit hindi niya ginagamit ang kakaibang kapangyarihang iyon? Itinatago kaya niya ang tunay niyang husay? Kapag nasa entablado na siya, patayin niyo siya agad. Pilitin niyo siyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang katawan. Isa lamang itong paligsahan ng husay. Nangahas kang gumamit ng makamandag na enerhiya. Inaalis ka sa karapatang lumaho. Lumayas ka sa lugar ng paligsahan. Ikatlong pwesto sa paligsahan ngayong buwan. Lin Mo. Lin Mo, ito ang gantimpalang karapat-dapat sa iyo. Naway gamitin mo ang espada upang ipagtanggol ang matuwid na landas. At huwag mong bigwin ang mga aral na iyong natutuhan. Hahaha, napakahusay. Sa unang pagsali pa lamang, nakamit mo na ang ikatlong pwesto. Mas mahusay ka pa kaysa sa akin noong kapanahunan ko. Lin. Napakabilis ng pag-unlad mo sa pamamaraan ng espada. Ipagpatuloy mo iyan. Tandaan mong huwag magmadaling magtagumpay. Matagal nang pinag-interesan ni Elder Xuanchen ang iyong pambihirang katawan at ang bakal na espadang iyon. Ang pagkakataon mo ay isa palang tanikala ng kamatayan. Akala mo ba dahil pangatlo ka, sikat ka na? Sinasabi ko sa'yo. Matagal ka nang napansin ni Elder Xuanchen. Ang iyong pambihirang katawan at ang iyong espada ang tunay niyang pakay. Kung marunong kang kumilala sa sitwasyon, kusang ibigay mo ang bakal na espada. At sumailalim kay Elder Xuanchen. Mapapanatili pa niya ang munting buhay mo. Kung hindi, mamamatay kang hindi man lang nalalaman kung bakit. Walang sinuman ang makakakuha ng espada ko. Talaga bang pinag-interesan siya ni Elder Xuanchen? Kailangan ko siyang paalalahanang mag-ingat ng higit. Mabilis ang pag-angat ng iyong antas. Ngunit dapat maging matatag ang pundasyon mo. Habang mas sumusulong ang katawan ng Kangsheng, lalong lumalakas ang balik na pinsala. Huwag mong piliting lumusot sa susunod na antas. Nauunawaan ko po, guro. Ngunit lalo nang nauubos ang lakas at dugo sa loob ng aking katawan. Maaari kang pumunta sa bulwagan ng mga misyon. At tingnan kung may misyon para mangolekta ng halamang espiritu ng dugo.
Baka makatulong iyon upang maibsan ang pagkaubos ng iyong lakas at dugo. Opo. Mabigat ang makamandag na singaw sa mahiwagang lupain na ito. Naghahari ang mga halimaw. Kailangan nating manguna ang kuya na nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon. Bumuo kayo ng pangkat at sumama sa paglalakbay. Huwag kayong kikilos ng mag-isa. Sigurado ka bang magpapalista ka? Sigurado ako. Mapanganib ang mahiwagang lupain. Ngunit kayang hadlangan ng kapangyarihan ng ilusyon ang makamandag na singaw at mga halimaw. Sasamahan kita upang magtulungan tayo. Ngunit mapanganib ang mahiwagang lupain. Baka madamay ka. Huwag kang mag-alala. Sapat na sapat ang ilusyon kung salamang ka para ipagtanggol ang sarili ko. Sa loob ng mapanganib na lupain, huwag na huwag kayong aalis sa pangkat ng walang pahintulot. Kapag kumilos ng mag-isa, madaling mapalibutan ng mga halimaw. Lahat ay manatiling malapit sa pangkat. Huwag padalos-dalos. Isang bubuyog na may napakalupit na makamandag na singaw. Bilisan niyo, hindi ko na ito matatagalan. Sa wakas, nahanap na rin natin. Kapag mayroon ng mga halamang espiritong ito, malaki ang maibabawas sa balik na pinsala ng iyong katawan. Wow! Ibigay niyo ang mapa ng lihim na sekta ng mahiwagang lupain. Sumuko kayo at tanggapin ang kamatayan. Iiwan ko ang buong bangkay ninyo. Mga alagang aso ni Xuanchen. Nagtatago sa katauhan ng matuwid na landas habang nakikipagsabuatan sa mga demonyo.
Bakit mo ako iniligtas? Hindi nagsasama ang matuwid at masamang landas. Hindi ka ba natatakot na kagatin kita pabalik? Masasama at malulupit ang mga taong iyon. Hindi sila tunay na alagad ng sektang Kinyon. Hindi ko lang matiis ang marami laban sa isa. Akala mo ba ang isang siglong salot ng mga demonyo ay kagagawan lahat ng mga demonyo ng tiyan mo? Nagkakamali ka. Ang Elder Xuanchen ng sektang Kinyon ang tunay na nasa likod nito. Lihim siyang nakipagsabuatan kay Chayu. Binuksan niya ang lihim na daan sa ilalim ng lupa upang maghasik ng kaguluhan sa tatlong daigdig sa loob ng isang siglo. Nagpakalat siya ng mga kasinungalingan. Maaari siyang gumawa ng mga kasinungalingan at maghasik ng alitan sa mga matuwid na sekta. Si Xuanchen ay nakababatang kapatid sa ama at ina ni Xuanfeng. Malayo ang kanyang talento sa nakatatanda niyang kapatid. Nananatili siya sa antas ng pagpipino ng kawalan sa loob ng 10,000 taon, ngunit hindi makalusot. Upang makuha ang pagkakataong makalusot sa susunod na antas. Palihim niyang hinukay ang lihim na daan sa ilalim ng likurang bundok ng sektang Kinyon. At lihim niyang pinadaan doon ang mga hati ng katawan ni Chayu. Ginawa niyang puhunan ang mga nilalang ng daigdig upang makipagpalitan sa Diyos ng mga demonyo. Siya ang nagplano sa sorpresang paglusob kay Xuanfeng noon. Siya rin ang nag-utos sa paglipol sa nayon ng Qingshan. Lahat ng iyon ay siya mismo ang nagplano. Nagkataong natagpuan ng isang elder ng Tianmo ang lihim na silid. Dahil kinatatakutan niya ang kapangyarihan nito. Napilitan siyang manahimik at magtiis. Matagal nang binabanggit ng guro ang kakaibang makamandag na enerhiya sa ipinagbabawal na likurang bundok. Huwag mong sabihin si Elder Xuanchen talaga ang may gawa nito. Hindi ngayon ang oras para magtalo. Lumabas muna tayo, saka na tayo mag-usap. Engan. Mahabang sibat. Espadang Kenshin. Heh. Mga sinaunang aklat sa gintong pabilyon ng sektang Kinyon. May kumpletong ebidensya sa lihim na silid sa ilalim ng likurang bundok. Bumalik ka sa sekta at magsiyasat. Saka mo malalaman na bawat salita ko ay pawang katotohanan. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Huwag mong sabihing lumala na naman ang pagsalungat ng iyong katawan. Ayos lang ako. Maliit na sugat lang ito. Alam mo nang higit kaninuman ang kapalit ng katawan ng Kangshen. Ang pakay ni Xuanchen ay ang iyong espada at ang iyong katawan. Kung mananatili ka pa sa Kinyon, di magtatagal pati mga buto mo ay lalamunin niya. Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Maniwala ka o hindi, nasa iyo na. Ito ang token ng tiyan mo. Kung sakaling magbago ang isip mo balang araw, dalhin mo ang token na ito sa lupain ng tiyan mo at hanapin mo ako.
Xuanchen, Yichen. Ano ang balak mong gawin? Talaga bang magsisiyasat ka? Magsisiyasat ako. Kung si Xuanchen nga ang pumatay sa aking mga magulang, sisingilin ko siya ng dugo kapalit ng dugo. Narinig ko kanina ang ingay ng labanan. Akala ko may masamang nangyari sa inyo. May nakasalubong ba kayong panganib? May nakaharap kaming ilang halimaw. Nalutas na ang lahat. Nahanap na namin ang espiritual na damo. Kapatid na Lin mo. Ipinapatawag ka ni Elder Xuanchen. Pumunta ka agad sa bulwagan ng mga elder upang humarap sa kanya. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Ipinapatawag ka ni Elder Xuanchen. Ano po ang sadya niya? Kakabalik lang niya mula sa lihim na lupain. Hindi pa naghihilom ang kanyang mga sugat. Utos ito ng elder. Tagapagdala lamang po kami ng mensahe. Sasama ako. Tamang-tama. Makikita ko na rin kung ano talaga ang pakay ng elder na ito. Ano nga ba ang tunay niyang binabalak? Bumalik ka muna sa iyong munting tahanan at maghintay. Sasama ako sa kanila. Babalik din ako agad. Engan. Ang insidente sa minahan at ang mga demonyo. Isa kang hamak na mortal, ngunit isinakripisyo mo ang sarili mo upang ipagtanggol ang mga mamamayan. Kahanga-hanga ang iyong tapang. Narinig kong mahusay ang ipinakita mo sa pagsubok sa lihim na lupain. Tunay ngang isa kang batang henyo. Narinig kong taglay mo ang isang pambihirang katawan. At ang espadang dala mo ay tila pambihira rin. Bakit hindi mo ikwento sa matanda ang iyong pakay? Isa lamang itong karaniwang bakal na natagpuan ko noon. Sa ilang, noong bata pa ako. Magtsa kayo. Opo. Ha? Tunay ngang may sama ng loob siya kay Daoist Xuanfeng. Maaaring hindi ganap na kasinungalingan ang sinabi ni Etienne. Karaniwang bakal na minana sa pamilya. Maaari ko bang suriin ito? Makatutulong din ako sa pagtukoy ng antas ng iyong sandata. At mabigyan ka ng payo sa iyong pagsasanay. Ang espadang ito ay pamana ng aking mga ninuno. Lagi ko itong dala upang maging pananggalang. Hindi ko ito kailanman inihihiwalay sa aking sarili. Paumanhin po, hindi ko ito masusunod.
Yamang pamana pala ito ng iyong mga ninuno. Hindi kita pipilitin laban sa iyong kalooban. Bumalik ka na muna. Magsanay kang mabuti. Maliwanag ang iyong magandang kinabukasan. Bantayan niyo ang taong ito. Alamin niyo ang bawat galaw niya sa araw-araw. Humanap ng pagkakataon upang paslangin siya. Tandaan mo, huwag mong gisingin si Sukinghe. Magaling ang pagkakagawa. Hindi ka mawawala ng gantimpala mula kay Panginoong Chaiwu. Susundin ko po, Elder. Kumusta, Elder Xuanchen, hindi ka ba niya pinahirapan? At tungkol naman sa loob ng lihim na lupain. Tungkol sa lihim na binanggit ni Etienne. Basta may sinumang pumipinsala sa sambayanan. May mga tala sa sektang Kinyon sa loob ng aklatan. Mga bakas tungkol sa lihim na daan sa likod ng bundok at sa pagkawala ni Xuanfeng. Gamit ang token na ito, makakapasok ka ng palihim sa aklatan upang alamin ang katotohanan. Ito ang token para sa aklatan ng panloob na sekta. Dalhin mo ito upang makapasok at masuri ang mga sinaunang aklat. Sa isang sulok ay may isang lumang tala ng sektang Kinyon. Nakatala roon ang mga nagdaang pangyayari ng sekta 100 taon na ang nakalipas. Doon mo mahahanap ang sagot na hinahanap mo. Ang tagapangasiwa ng aklatan ay espiya na inilagay doon ni Xuanchen. Kailangan mong pumasok ng palihim sa gabi. Huwag na huwag kang mahuhuli niya. Kung hindi, kamatayan ang naghihintay sa'yo. Maraming salamat, Senior Ling Xue, sa paulit-ulit mong pagtulong. Isa sa puso ko po, Lin mo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ayaw ko lamang makitang mapahamak si Senior Xuanfeng. Sa kamay ng isang tuso at masamang tao. Mag-ingat ka sa pagkilos sa gabi. Sa lahat ng bagay, unahin mo ang iyong kaligtasan. Pupunta ka sa aklatan upang hanapin ang mga tala ng kasaysayan ng Kinyon. Guro, alam na po ninyo ang lahat. Matagal ko nang napapansing kakaiba ang enerhiyang demonyo sa likod ng bundok. Si Xuanchen lamang ang malayang nakakapasok at nakakalabas sa ipinagbabawal na lugar. Ngunit wala pa rin akong matibay na ebidensya. Sa silid sa ilalim ng lupa ay nakatago ang kanyang sariling sulat kamay sa pakikipagkalakalan kay Chaiyu. Ang sinaunang aklat ay panlabas lamang na ebidensya. Ang sulat kamay ang tunay na bakal na ebidensyang magpapabagsak sa kanya. Nililinang ni Xuanchen ang kapangyarihan ng Xufeng Pi. Sa ngayon, malayo ka pa sa pagiging katapat niya. Sa pagsisiyasat, huwag kang padalos-dalos o maglantad ng sarili. Magtiis at maghintay muna. Nauunawaan ko po, Guro. Tiyak nakikilos ako ng maingat at palihim. Titipunin muna natin ang kumpletong ebidensya bago ilantad ang kanyang pakana. Kikilos tayo sa gabi makalipas ang 3 araw.
Una, sisiyasatin natin ang aklatan. Pagkatapos, ang lihim na daan sa ilalim ng lupa. Sabihin mo ang plano mo. Isama mo na ako. Kayang lumikha ng ilusyon ang espiritual kong sinturon. Malilito nito ang paningin ng tagapangasiwa. Tatabingan ko kayo habang sinusurin nyo ang mga sinaunang aklat. Mababawasan nito ang panganib na mahuli tayo. Mabuti at may suporta ng ilusyon mo. Mas mataas ang tsansa nating magtagumpay. Tandaan mo ito. Ang aklat na ito ay ipinagbabawal na tomo ng aklatan. Walang sinuman ang maaaring bumasa nito nang walang pahintulot. Ngayong nakita mo na ito, mananatili ka na rito habang buhay. Enerhiyang demonyo. Tauhan ka ni Xuanchen. Iyan napakarami mong alam. Wala itong mabuting maidudulot sa'yo. Hayop. Bilisan mo, hindi na magtatagal ang ilusyon ko. Tiwalang tauhan ni Xuanchen ang taong ito. Tiyak na magpapadala siya ng balita. Hindi. Lin mo. Sa ngayon, mga sinaunang aklat lamang ang ebidensya natin. Hindi pa yon sapat upang kumbinsihin ang pinuno ng sekta at ang iba pang elder. Ang tala ng pakikipagkalakalan mula sa silid sa ilalim ng lupa. Ang siyang hindi mapapabulaan ng bakal na ebidensya. Bukas, sa kalaliman ng gabi, tayong tatlo ay palihim na papasok sa lihim na daan sa ilalim ng lupa sa likod ng bundok. Bawiin natin ang tala ng pakikipagkalakalan. Tiyak nang nakapaghanda si Xuanchen. Sa loob ng lihim na daan, tiyak na nagkalat ang mga panganib. Sambayanan. Kahit kailangan pa nating tumawid sa dagat ng apoy at bundok ng mga espada. Sasama rin ako.
May ipinataw na pagbabawal si Xuan Chen sa labasan ng lihim na daan. Pansamantala nitong mabubuksan ang harang ng mahika. Pagkapasok niyo sa lihim na daan, mag-ingat kayong lahat. Kapag nakuha na ang mga tala, agad kayong umatras. Huwag na huwag kayong makikipaglaban ng matagal. Buong oras kong pairalin ang ilusyon. Itatago nito ang aura ninyong tatlo. Hanggat maaari, huwag ninyong maipaandar ang alarma. Opo, susundin ko ang bawat utos ng guro. Mga kababayan kong taga-nayon. Hindi magtatagal, maipaghihiganti ko kayo. Ang buong sangkatauhan. Napakalawak ng lihim na daang ito. Tiyak na hindi ito hinukay kamakailan lamang. Ipinlano ni Xuan Chen ang lahat ng palihim sa loob ng isang siglo. Napakalalim ng kanyang pagkakubli. Dahil sa kanyang pagkahumaling na malagpasan ang antas ng pagsasanib. Hindi siya nagdalawang isip na gawing panustos ang buhay ng libu-libong karaniwang tao. Matagal na siyang nahulog sa landas ng demonyo. Hahawiin ang hangin. Pagpaplano. Pagpigil sa plano. Hahawiin ang hangin pagpaplano. Umalma ka. Nasa tugatog siya ng paghuhubog sa kawalan. Kahit magsanib puwersa tayong tatlo, mahihirapan pa rin tayong tapatan siya. Ang padalus-dalos na pagkilos ay mag-aalay lamang ng ating buhay ng walang saysay. Kapag nasa atin na ang ebidensya, saka tayo umatras. Hintayin niyo akong makuha ito. Tutulungan kitang tuluyang wasakin ang selyo. Ako na ang maiiwan upang humarang sa kanila. Kayong dalawa, dalhin niyo ang tala ng kasunduan at agad na lumikas.
Umalis na kayo, ako na ang haharang sa kanila. Dalhin niyo ang tala at humarap kayo sa pinuno ng sekta. Ikaw pala ang palihim na nanggugulo sa lahat ng ito. Huwag mong biguin ang mabuting hangarin ng iyong guro. Kailangan nating mailabas ang mga tala. Ay! Elder Xuanchen, lihim mong binuksan ang daan ng mga demonyo. Nakipagsabuatan ka kay Chayu. Bawat isa sa iyong mga krimen ay paglabag sa mga tuntunin ng sektang Kinyon. Ngayon, huwag ka nang mangarap na pagtakpan ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga saksi. Ling Xue, kinikilala ko ang iyong talino bilang henyo ng panloob na sekta. Ngayon, umurong ka agad. Maaari kong palampasin ang mga nagdaan. Kung hindi, parurusahan kita sa lihim mong pakikipag-ugnayan sa lupain ng tiyan mo. Ang krimen ng pakikipagsabuatan sa mga taksil. Wawasakin ko ang iyong antas ng pagsasanay. At palalayasin kita sa sektang Kinyon. Kumpleto ang dalawang sinaunang aklat at tala bilang ebidensya. Wala ka nang maidadahilan. Lene. Hahaha. Kayo lang na ilang paslit ang magtatangkang maghatol sa aking kasalanan. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas upang nakawin ang mga sinaunang aklat ng sekta. Pinalsipika mo ang mga tala upang dumisan ang pangalan ng isang elder. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Bukas, sa bulwagan ng sekta. Makikita ko kung paano ka magpapalusot. Ang tama at mali ay lilinawin. Ang pinuno ng sekta at ang mga elder ang siyang magpapasya ng makatarungan. Lene. Bumalik muna tayo sa munting bulwagan upang gamutin ang mga sugat. Bukas sa bulwagan ng pinuno ng sekta, tiyak na magiging mabagsik ang laban. Elred. Mga kasama, nilinlang ni Xuanchen ang mga nakatataas at itinago ang katotohanan sa mga nakabababa. Pinahirapan at pinatay niya ang sarili niyang mga kasamahan sa sekta. Ito ang matibay na ebidensya. Pawang mga peking ebidensya lamang ang sabay-sabay nilang ginawa. Siniraan nila ako sa pagsasabing palihim akong nakipagsabuatan sa lupain ng tiyan mo. Sinadya nilang bumuo ng mga maling paratang. At itinanim ang ebidensya upang ako ang mapagbintangan. Lubos na tama ang sinabi ni Elder Xuanchen. May duda pa rin kung tunay o huwad ang ebidensya. Suksing hiatlin mo, pansamantala kayong ipinagbabawal na lumabas sa inyong munting bulwagan sa likod ng bundok. Mga disipulo ng pagpapatupad ng batas, magtungo kayo roon agad. Siya sa atin ng mabuti ang lihim na daan sa likod ng bundok. Magbibigay kami ng pasya pagkalipas ng 3 araw. Lene. Bubuksan ang lihim na lagusan makalipas ang 3 araw. Inutusan niya ang hati ni Chayu na biglang lusubin ang mga alagad sa labas ng sekta. Ipinapasan ang kasalanan kay Lin mo. Inudyukan ang mga demonyo upang guluhin ang sekta.
Susunod po ako sa utos. Lene. Kahit hindi ka paniwalaan ng buong sekta, mananatili ako sa iyong panig magpakailanman. Balang araw, mabubunyag din ang masamang pakana ni Xuan Chen. Malupit at tuso si Xuan Chen. Sa loob ng 3 araw, tiyak na maghahanda siya ng patibong upang ipahamak ka. Sa panahong ito, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pagkilos. Gamitin ang buong kapangyarihan ng espadang Kangsheng sa pakikipaglaban. Lihim na nakikipagsabuatan ang taong ito sa lupain ng tiyan mo. Palihim niyang hinikayat ang mga halimaw ni Chayu upang lusubin ang sektang Kinyon. Pinahirapan at pinatay ang mga kapwa niyang alagad. Hindi mapapatawad ang kanyang krimen. Mga alagad ng pagpapatupad ng batas, dakpin siya kaagad. Aalisan siya ng kapangyarihang pangkultibasyon. Ipakulong siya habang buhay. Habang pinipigilan ko si Xuan Chen, umalis ka agad sa sektang Kinyon. Pumunta sa lupain ng tiyan mo at hanapin si Ye Chan. Tanging ang sektang tiyan mo lamang ang handang maniwala sa iyo. Ipatawag ang espiritong ilusyon na Liwing. Tandaan mo, ang tanging daan upang mabuhay ay ang magtungo roon. Makipagalyansa sa lupain ng tiyan mo at kay Ye Chan. Huwag na huwag kang lilingon. Isang alagad ng sektang King Xuan. Nais kong humarap sa Panginoon ng Lambak. Lihim na nakikipagsabuatan si Xuan Chen kay Chayu. Karapat-dapat siyang bitayin dahil sa kanyang krimen. Narito kami ngayon upang ibunyag ang kanyang masamang pakana. Ang sektang tiyan mo ay handang makipagalyansa sa inyo. Ngunit kailangan mo munang sumailalim sa pagsubok ng masamang demonyo. Patunayan mong hindi na dungisan ng kasamaan ang iyong puso at paninindigan. Saka lamang kami lubos na maniniwala sa iyo.
Matatag ang iyong kalooban. Hindi nagbago ang iyong pusong nagtatanggol sa mga mamamayan. Mula sa araw na ito, itinatanghal ka bilang panauhing elder ng sektang Tianmo. Sa hawak mong token na ito, maaari mong utusan ang mga alagad ng sekta. Maraming salamat po sa tiwala, Panginoon ng sekta. Kapag napuksa na si Xuan Chen, tutulungan ko ang sektang Tianmo na wasakin ang lihim na lagusan sa likurang bundok. At tuluyang selyuhan ang hati ni Chayu upang mapangalagaan ang sangkatauhan sa tatlong daigdig. Patuloy na pinatitibay ni Xuan Chen ang mahiwagang hanay sa likurang bundok. Walang habas ang kanyang kasamaan. Pinakawalan niya ang mga kampo ni Chayu upang lusubin ang mga nayon sa hangganan. Agarang ulat may kagipitan, ihatid ang balita. Agarang ulat mula sa depensa ng hangganan ng sektang Kinyon. Nagsimula nang maghinala ang mga elder ng sekta. Walang kasalanan ang mga mamamayan sa hangganan. Kailangan kong magtungo roon upang tumulong. Sasama ako sa iyo. Panahon na ring singilin si Xuan Chen sa lahat ng kanyang ginawa. Hindi pa naghihilom ang mga sugat ko. Mananatili ako sa lupain ng Tianmo at sasalubong sa inyo pagbalik. Mag-ingat kayong mabuti sa pagpunta ninyo roon. Si Xuan Chen. Pinalayan niya ang hati ni Chayu. Sangkatauhan. Sangkatauhan. Nasa panganib ang sangkatauhan. Dapat puksain ng espada ang kasamaan. Naprotektahan na ang sangkatauhan. Nailigtas na. Ay! Opo. Ay! Mula ngayon, itinataas ko ang batang ito bilang alagad ng panloob na sekta. Nasa loob ng aklatan ang mga tala sa sinaunang aklat at ang mga talaan ng lihim na lagusan. Maaari mo itong siyasatin anumang oras. Ang lihim na lagusan sa likurang bundok. Ang lahat ng bakas tungkol sa pagkawala ni Xuan Feng ay nasa kaibuturan ng aklatan. Magsikap ka sa iyong kultibasyon at protektahan ang mga mamamayan ng sekta. Susunod po ang alagad.